Nang makita ni Fred na ang kanyang mama Virginia ang tumatawag ay sinagot niya ito. Hello, ma? I'm busy right now. I will call you later. I love you, ma. Sabay pindot ni Fred ng end call. Ni hindi man lang nakapagsalita ang mama niya sa kabilang linya. Now, babe, our turn this time. I will make sure nobody can disturb us. Pilyong sabi ni Fred. Sabay ngiti ng nakakaloko. Sabay buhat ni Fred sa kanya at dinala sa kwarto at ipinahiga ang dalaga sa kama. Wait, babe. Ilak ko lang ang pinto. And you can lend me your phone? Tanong ni Fred. Bakit? Anong gagawin mo sa phone ko? Nakangiting tura ng dalaga dahil alam na niyang tumatakbo sa isip ni Fred. Gusto ko lang makasigurado na wala nang iistorbo. Alam mo bang napakasakit na ng puson ko, kanina pa ako nabibitin. Sabi niya na nakasalubong ang kilay, napahagalpak naman ng tawa si Angel dahil sa itsura ni Fred. Para kang bata, babe. Nandun na sa bag ko yung phone. Sabi naman ng isa. Sige, pagtawanan mo ako. Baka hindi ka na makatawa mamaya sa gagawin kong parusa sa'yo. Sandali lang, off ko lang ang sipin nito. Mga ilang sandali lang nandyan na si Fred. Ano, babe? Handa ka na bang maparusahan? Ha? Sabay lapit sa dalaga. Sinasabi, ginagawa, hindi yung puro salita. Pangahamon naman ng dalaga at hinalik-halikan sa mukha pababa sa labi. Saka lamang huminto ng halos pangapusan na ng hiningang pareho. Nag-umpisa na namang gumapang ang mga kamay ni Fred sa katawan ng dalaga. May naisip namang kapilyahan ng dalaga. Hinintay muna niya na medyo nadadarang ng binata. Sa kanya ginawa ang nasa isip. Nagsaktong ibaba ni Fred ang kanyang pantalon. Babe, hindi pala pwede. Pagpipigil kunwari ng dalaga. Bakit, babe? Tanong naman ni Fred na halos hindi na makahinga sa sobrang pagnanasa. Dahil sabik na siya sa dalaga. Babe, may red flag ako. Sabi kunwari ni Angel. Dinatnan pala ako kahapon. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Fred. At agad binagsak ang katawan sa tabi ng dalaga. Hindi siya umimik. Panay lang ang buntong hininga. Hindi na napigilan ni Angel ang tumawa ng tumawa. Kasi hindi naman totoong may period siya. Babe, hindi ka na umimik dyan. Tawa ulit niya. Hindi pa rin kumikibo si Fred. Hindi na nakatiis ang dalaga kaya siya nang dumagan sa binata sabay bulong. Babe, ikaw naman hindi ka na mabiro. Kunwaring nagtatampo naman si Fred. Kaya ibinaba niya si Angel na nakaibabaw sa kanya at saka siya tumagilid ng higa. Uy babe, huwag ka na magalit. Sorry na oh. Harap ka na sa akin. Sorry na talaga. Sabi naman ng dalaga. Babe naman, anong gusto mong gawin ko para hindi ka na magtampo? Tanong pa nito. Hindi alam ni Angel na ngumingiti na si Fred. Hinihintay lang niya na lambingin siya ng dalaga. Nag-isip ang dalaga kung paano ang gagawin niya para mawala ang tampo ni Fred. Alam ko na. Bulong niya sa sarili. Naghubad siya ng damit at wala na siyang itinira na saplot sa katawan. Tingnan ko lang kung hindi mawala ang tampo mo. Sabi niya sa sarili. Babe, lingon ka na sa akin oh. Bibilangan kita ng 2 segundo. Pag hindi ka pa lumingon, aalis na ako. 1, 2. Panggagayang bilang niya kay Fred. Lumingon naman si Fred at nagulat siya sa nakita. Kaya nagising na naman ang kanyang alaga. Ano, tampo ka pa? Tanong ng dalaga. Kiss mo ko para mawala ang tampo ko. Sabi naman ng binata. Yun lang pala eh. Masusunod boss? At hinalikan nga ni Angel sa labi si Fred. Pababa sa leeg, pababa sa dibdib. Hindi na nakapagpigil si Fred. Dinaganan niya ang nobya at inangkin ito. Hanggang sa narating nila ang langit na magkayakap. At dahil sa pagod nakatulog sila na may ngiti sa mga labi. Mag-aalas 4 na nang magising si Angel dahil sa gutom. Kinapa niya si Fred sa kanyang tabi, ngunit wala ito. Siyang pag-upo niya sa kama nang pumasok naman ang binata na may dalang tray ng pagkain. Yung hotdog at itlog na niluto niya. Gising na palang babe ko. Lunch in bed, sabi ni Fred. Oops, bago ang lahat, kiss muna. Sabi ni Fred na nakanguso. Sumusobra ka na, nakakarami ka na sa akin. Sabi naman ng dalaga. Gustong gusto mo naman babe, kunwari ka pa. Nakangising sabi niya dito. Oo na, sige na nang makakain na tayo. Na makauwi na ako, baka hinahanap na ako ni Yaya. Wika ng nobya. Matapos nilang kumain, nagpaalam na rin na uuwi si Angel. Ayaw mo talaga pahatid sa akin babe? Tanong ni Fred. Hindi na babe, kasi susunduin ako ni Mang Doming sa mall. Tukoy niya sa driver.
Okay, sige. Mag-iingat ka ha. I love you. Nang makaalis si Angel, tinawagan ni Fred ang ina. Hello ma, bakit po kayo tumatawag kanina? Pasensya na po ma, busy ako kanina. Paliwanag ng binata. Ay nako, nagpunta dito ang nobya mo daw yon sabi. Nako Fred, kung yung Lynn lang na yon ang mapapangasawa mo, hindi baling tumanda ka na lang na binata. Hindi baling hindi na ako magkaapo. Kung sa balasubas lang na yon, aba sinabi pa na itinatago kita at kune-question pang pagiging ina ko sa'yo. Bakit daw hindi ko alam ang ginagawa mo? At kung nasaan ka, akong ina. Nanggagalaiting kwento ng ina. Ma, break na po kami ni Lynn. Matagal na. Kaya bakit ano pang kailangan sa akin ng babaeng yun? Tanong ni Fred sa ina. Sa susunod iho, kapag pipili ka ng nobya, hindi yung ganong parang walang breeding na babae. Don't worry ma. Nakahanap na ako at malayong ugali kay Lynn. Pagmamalaki nito sa inang si Doña Virginia. Siguraduhin mo lang iho, or else kalimutan mo ng ina mo ko. Banta ng ina. Sa labas naman ng mansyon nila Fred, matyagang naghihintay si Lynn. Nagbabaka sakali na uuwi si Fred. Pag uwi ng bahay ni Lynn, sinalubong siya ng ama. Oh, ano? Kumusta na yung pinapagawa ko sa'yo? Tanong ng ama. Lintik na Fred na yon. Pinagtataguan ako. Hindi ko pa siya nakakausap at nakikita mula nung maghiwalay kami. Ani Lynn sa ama. Ah! Pagsampal ng ama kay Lynn. Tonta ka kasing babae ka. Kung hindi ka ba namang kalahating tanga, kayo na nga pinakawalan mo pa. Boba! Galit na turan ng ama. Akala ko kasi hahabulin niya ako dahil akala ko mahal niya ako. Nakayukong sabi niya sa ama. Puro ka akala. Anong napala mo ngayon? Gaga! Itong tandaan mo babae ka. Pag ako hindi na-promote sa kumpanya nila, malilintikan ka sa akin. Banta ng ama. Umiiyak na lang sila sa isang tabi. Hawak ka nasaktang pisngi dahil sa sampal ng ama. Hindi nagtagal tumunog ang phone niya at nakita niyang tumatawag ang kaibigang si Lorna. Uy bro, may good news ako sa'yo. Ani Lorna. Ano yun bro? Matamlay na tanong niya. Ano ka ba? Para ka namang bibitayin sa boses mo. Chillax bro. Ano bang sasabihin mo at nang bubulabog ka? Makadagdag pa yan sa problema ko. Nasaktan na naman ako ni Papa nang dahil sa Fred na yon. Masyado akong pinapahirapan. Kwento niya sa kaibigan. Speaking of Fred, nakita ko siya bro, kaya ako tumawag sa'yo. At alam ko na kung saan siya naroroon. Masayang balita ng kaibigan. Umaliwalas naman ang mukha ni Lynn sa nalaman. Talaga? Saan? Excited na tanong niya sa kaibigan. Bukas sasamahan kita kung saan. Sabi naman ni Lorna. Habang nakahiga si Fred, iniisip niyang nangyari sa kanila ni Angel. Sobrang sayang nararamdaman niya na ngayon niya lang naramdaman kahit nakailang GF na siya. Samantalang kay Angel, kontento na siya. Hindi siya mapakali sa higa niya, biling baliktad siya. Hindi maalis ang mukha ng dalaga sa kanyang isipan. Ganon din si Angel. Hindi siya makatulog na namimiss na niya agad ang binata, ang mga yakap niya at halik. Ano kayang ginagawa niya? Nakatulog na kaya siya? Bulong ng dalaga sa sarili at niyakap ang una na pakiwari niya ito si Fred at pinagahalikan pa niya. Biglang tumunog ang kanyang sipi na napabalikwas siya ng bangon sa pag-aakalang ang binata ang tumatawag at hindi nga siya nagkamali. Hello babe. Bungad ng binata. Oh babe, napatawag ka. Nakangiting tanong ni Angel sa binata. Kasi babe, namimiss kita agad. Hindi ako makatulog. Pag-amin nito. Alam mo bang kasarapan ng tulog ko, binulabog mo ako? Kunwaring sabi naman ng dalaga. Hindi nga. Bakit ang sigla ng boses mo kung tulog ka na? Pantutudyo naman ng binata. Natawa siya. Kako lang babe, ikaw naman, alam mo bang miss na rin kita? Hindi rin ako makatulog, ikaw ang nasa isip ko. Pag-amin din niya. Babe, siguro hindi mo makalimutan yung ginawa natin, no? Tudyo ni Alfred sa nobya. Hindi ko nga iniisip yun. Nakalimutan ko na kaya yun. Deny naman ni Angel. Talaga lang ha? Bakit gising ka pa? Di ba sabi mo akong nasa isip mo? Maniwala ako na hindi mo yun naiisip. Pang-aasar ni Fred. Sige, asarin mo pa ako. Papatahin ko tong tawag mo. Napipikon na turan niya. Natawa naman ang lalaki. Sabi ko na nga ba iniisip mo yun eh.
Ano babe, namiss mo na ba? Pangaasar pa niya. Oo na, tumahimik ka lang. Alam mo na nga magtatanong ka pa. Napatawa siya ng malakas. Bigla yatang napiko ng babe ko. O baka naman nabitin ka lang. Natatawang sabi ulit ni Fred. Bahala ka nga dyan. Good night. Pagpapaalam ni Angel. Wait, sandali. Ang bilis naman, wala pang I love you. Hirit ni Fred. Okay, I love you. Bye. I love you too, babe. Ika naman ng binata. Palabas naman ng university si Angel at Beth. Nang magaya si Angel na pumunta sila sa McBurger kung saan nandun ang binata na nagtatrabaho. Hindi pa rin makapaniwala si Beth na BF na ni Angel si Fred dahil sa katayuan nito sa buhay. Inintindi na lamang niya dahil kaibigan niya si Angel. Nang makalapit sila sa kinaroroonan ng binata ay binati niya ito. Hi babe, pwede ba kitang orderin? Tanong ni Angel sa nobyo. Sure babe, with take out pa kung gusto mo. Sabay kindat sa dalaga. Langgaming kayo? Tudyo naman ni Beth sa dalawa. Masaya silang nagkwekwentuhan habang kumakain ng burger nang may lumapit kay Fred na babae. Hi honey, kumusta ka na? Namiss kita. Sabi ng babae kay Fred, sabay yakap at halik sa labi ng binata na ikinagulat ni Angel. Lynn, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Fred na nag-aalalang tumingin kay Angel. Kitang-kita niyang sakit na nakabalatay sa mukha ng dalaga. Siyempre, namiss kita honey, kaya dinadalaw kita. Maarteng tura nito na walang pakialam sa paligid. Tumayo naman si Angel. Beth, tayo na. Aya niya sa kaibigan. Dahil ito man ay nagulat sa nasaksihan. Mabilis na umalis si Angel, ngunit hinabol ito ni Fred. Babe, sandali, magpapaliwanag ako. Pakiusap ng binata, isang malakas na manasampalang ibinigay ni Angel sa binata sabay takbo. Wala nang nagawa pa si Fred. Naisabunot na lamang ang mga kamay dala ng inis na nararamdaman sa pangyayari. Gigil na gigil si Fred nang bumalik sa kinaroroonan nila Lynn at hinawakan niyang magkabilang braso nito ng mahigpit. Ano bang problema mong babae ka? Bakit ba ayaw mo akong tantanan ha? Nagalit ang girlfriend ko nang dahil sa kagagawan mo. Pag yun tuluyang magalit, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Banta ni Fred. Yun nga ang gusto ko. Ang magalit siya sa'yo nang bumalik ka sa akin. Please Fred, bumalik ka na sa akin oh. Paglalambing ni Lynn. Hindi indang mahigpit na hawak ni Fred sa braso niya. Kahit kailan, hindi na ako babalik sa'yo. Dahil sa ganyang ugali, hindi ka rin nahihiya sa maraming tao. Tiing bagang naturan nito. Handa akong magbago, Fred. Magbago ka para sa sarili mo, hindi para sa ibang tao. Mahal ko ang girlfriend ko. Higit pa sa nararamdaman ko sa'yo. Kaya pakiusap, lubayan mo na ako. Ani Fred. Hindi Fred, hindi ako papayag. Matapos mo akong pagsawaan, ganito na lang gagawin mo sa akin. Ang itatapon na lang basta-basta. Sumbat ni Lynn. Bakit? Ikaw naman ang may gusto ng mga nangyari sa atin ha. At isa pa, alam kong hindi lang akong lalaki sa buhay mo. At hindi ko alam kung pang ilan ako. Diretsang sagot ni Fred. Tigagal si Lynn. Hindi niya mawari bakit nalaman ni Fred yung pinagagawa niya. Hindi niya alam isa sa boyfriend niya ay kaibigan ni Fred. Iniwan ni Fred si Lynn na natitigilan. Umuwi siya sa kanyang apartment at pilit na kinokontak ang nobya. Ngunit walang sumasagot. Paulit-ulit hanggang sa operator ang sumagot. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Dala ng frustration, ibinato niya ang kanyang cellphone at uminom siya ng uminom. Pinulot niya ang kanyang phone at idenial ulit ang number ng dalaga. Ngunit ganun pa rin. Mga katok sa pinto ng kwarto ni Angel ang pumukaw sa kanyang pansin. Angel, iha, kakain na tayo, gabi na. Ang turan ni Yaya kay Angel. Kumain na po ako, Yaya. Kanina, bago umuwi. Tugon naman niya upang hindi na siya makita ng yaya niya na mugto ang mata. Kakaiyak. Labis siyang nasaktan sa nasaksihan niya kanina. Manluloko ka, Fred. Akala ko mahal mo ko. Pero may nobya ka pa pala. Napapaluhang bulong niya sa sarili. Kahit panay ang tawag ni Fred sa kanya, hindi niya sinasagot. Hanggang sa malobat ang kanyang phone. Nakatulugan niyang pag-iyak. Nagising lamang siya nang may marinig na kaluskos sa beranda ng kwarto niya. Kinakabahan man siya pero bumangon siya upang makasiguro kung ano yon. Binuksan niya ang sliding door. Ngunit wala siyang makita. Nang may biglang tumalon galing sa puno. Si Fred. Anong ginagawa mo dito? Saka paano ka nakapunta dito?
Tanong ni Angel. Ikaw kasi ayaw mo akong kausapin, kaya nagpunta ako dito. Tingnan mo, ang daming kagat ng hibok at langgam na pula sa akin. Sa pag-akyat sa puno na yan, makarating lang sa'yo. Pagpapaawa na sabi niya. Buti nga sa'yo. Pati sana yung ano mo kinagat ng malalaking langgam nang magtanda ka. Tsaka sinabi ko bang pumunta ka dito ha? Umalis ka na. Doon ka pumunta sa babae mo. Huwag akong pestihin mo. Masamang loob na sabi niya. Babe naman. Nagpakahirap akong akyatin yung puno na yan para makita ka lang. Tapos paalisin mo ko. Saka tama ka babe. Pati yung ano ko kinagat. Aray, aray. Babe, tingnan mo nga yung likod ko. May mga kumakagat na naman. Halos napapasayaw na si Fred sa mga kagat ng langgam na pula. Abuhos kong tawagin sa kanyang katawan. Wala naman sa loob ni Angel na hinubad niya yung damit ni Fred. At nakita nga niyang mga abuhos na kumakagat sa balat ng binata. At pulang-pula na rin ito. Dali-dali naman tinanggal at tiniris ng dalaga ang bawat makita niya. Aray, aray babe. Pati sa ulo ko meron. Sabi ni Fred na hindi mapakali dahil sa pinagsamang sakit at kate dahil sa mga kagat ng langgam. Pati ang kanyang manoy hindi pinatawad ng mga ito. Napahagalpak naman ng tawa si Angel dahil sa nakakatawang itsura ng binata ni hindi magkamayaw sa pagkamot lalo na sa kanyang alaga. Buti nga sa'yo na pala mo. Inubos na sana yan ng langgam nang hindi sana makapangbabae. Nagtatampong sabi ni Angel. Babe, gusto ko magpaliwanag kaya pinuntahan kita. Hindi ako matahimik, mahal ko. Fine, naging nobya ko si Lynn. Pero bago ka dumating sa buhay ko, wala na kami. Kaya lang ayaw niya akong tantanan. Ikaw ang mahal ko, babe. Sabi ni Fred na walang tigil sa kakakamot. Totoo ba yung sinasabi mo, ha? Tanong ni Angel. Papakahirap ba naman ako sa malanggam na puno na yan kung hindi totoong sinasabi ko? Sabay kamot ulit sa pagitan ng hita nito. Pati ang mukha niya pulang-pula na rin sa kate. Biglang nawala ang tampo ni Angel kay Fred dahil sa itsura nito. Tatawa-tawa pa rin siya habang pinapanood si Fred. Babe naman, wag mo na akong pagtawanan. Masakit at makati kaya. Kung nakinig ka lang sana sa akin, di na sana ako aakit sa puno na yan. Nakanguso na turan nito. Natawa naman si Angel. Bakit alam ko ba na aakit ka dyan? Ala, pasok tayo sa kwarto ko at nang makaligo ka at magamot ko yung kagat ng langgam. Aya ng dalaga, umaliwalas naman ang mukha ni Fred. Talaga babe, pati tong ano ko gagamutin mo? Pero ibang gamot ang gusto ko ha. Nakangising to June ni Fred. Masaya siya dahil nagkaayos na ulit sila ng dalaga. Kahit pinapak pa siya ng langgam. Ikaw talaga, kulang na nga lang ubusin na yan ng langgam. Yan pa rin ang nasa isip mo. Hala, pasok ka na sa banyo. Maligo ka at nang mawala ang kate. Utos ng dalaga. Babe, pwede mo bang kamutin? Makati kasi. Pilyong sabi nito. Sasakaling kita dyan, Fred. Nandidilat na mata ng dalaga. Handa akong magpasakal, babe. Lalo na kung ikaw ang sasakal sa akin. Sabi naman ng binata. Sa inis naman ni Angel, binato niya ng una ng lalaki. Ngunit pinto na lang ng banyo ang natamaan dahil nakapasok na ito sa loob. Hindi nagtagal may kumatok sa pinto niya. Iha, may kausap ka ba sa kwarto mo? Tanong ng papa ni Angel. Kinabahan naman ng dalaga. Wala po pa, nagpa-practice lang po ako ng speech. Nailakas ko lang po ang boses ko. Sagot naman ng dalaga. Ah, ganun ba anak? Matulog ka na pagkatapos. Tugon naman ng ama. Opo papa, good night. At umalis na nga ito sa labas ng pinto. Ay, muntik na. Buti na lang hindi pumasok dito sa loob si Papa, kundi nalintikan na. Yang kasing Fred na to pasaway. Bulong ni Angel sa sarili. Natapos na mag-shower ang binata, ni hindi man lang nag-abalang magtapis ng tuwalya sa katawan. Pati ang manoy niya hindi man lang tinakpan. Ano ba, Fred? Hindi ka man lang nagtapis? Reklamo ni Angel. Di ba babe gagamutin mo pa? Tingnan mo, pulang-pula. Sabi ni Fred kay Angel. Ngunit may kapilyuhan na namang nasa isip. Natutok naman ang mata ng dalaga sa tinuturo ni Fred. Nakita niyang hindi lang namumula, marami ring pantal. At higit sa lahat galit ito na nakatutok sa kanya. Napapalunok na lang ang dalaga sa nakikita. Bigla na namang nag-init ang pakiramdam niya, kaya ibinaling niya sa ibang tingin. At naghanap ng ointment oil na pwedeng igamot sa balat ni Fred. Ngunit likas na pilyo si Fred. Niyakap niyang nobya at ipinaramdam ang kahandaan nito.